alert level 3 pa rin. Nandyan yung patuloy na paglabas ng lava, pero walang mga senyales na nagpapakita na kailangan nating itaas ang alert level ayon sa report ng DOST PHIVOLCS. Kasi ang alert level ay nakatutok doon sa potensyal na magkaroon ng mas malaking pagsabog na delikado sa buhay ng tao. Ang nangyari nung isang araw kung saan merong gumulong na abo, bato at mainit na gas na nakaabot sa mga 5.5 kilometers, pero yung asphalt ay umabot sa Ginubatan at Kamalig. Ito po ay sanhi ng pag-collapse ng deposito ng lava na patuloy kasi ang pagdeposito doon at minsan unstable pa yan, babagsak yan at gugulong. Parang landslide pero kakaiba ang nangyari kasi ang materyales ay galing sa bulkan na may mainit na gas. Delikado yan sa buhay ng tao dahil pwede kang ma-asphyxiate, mawalan ng oxygen na mahihinga, mamamatay ka dahil doon. Hindi kayo ay malalapnos. At syempre, maliban sa tao, yung mga gulayan, palayan, at mga hayop ay pwede rin maapektuhan. Pero hindi po yun sanhi ng eruption o pagsabog. Kasi minsan namamali po ang akala ng mga tao na kapag may gumulong na abo at bato, akala ay sumabog. May dalawang klase ng pagsabog sa bulkan. Explosive and non-explosive. Yung explosive, makikita mong tumataas ang abo at bato, pagkatapos ang babagsak at gugulong yung mga makakapal na abo at bato. Pero minsan, yung lava lang sa dilisdis, sa baba ng tuktok, pwedeng mag-collapse at pwede ring magpagulong ng abo at bato. Ang tawag doon sa aktibidad ay pyroclastic density current, density driven, ibig sabihin mabigat by gravity, gugulong po yun. Pero yung isang dahilan po noon ay dahil unstable lang ang lava deposit at hindi po dahil sumabog ang Bulkan Mayon.